Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol sa visa extension application para po sa mga nagtatanong nating mga kababayan dito po sa Japan. So as possible, we will try to create information like this para po sa lahat ng types ng visa para maging reference po ninyo sa pag-extend ng inyong visa dito sa Japan. Sa video na ito, I will talk about the requirements only for student visa extension application. So sa mga nag-aaral nating mga kababayan dito sa Japan, para po sa inyo ang video na ito. Again, for transparency po, ang mga information na gusto ko pong share sa inyo dito ay mula po sa official website ng Japan Ministry of Justice at Japan Immigration Service Agency. So ito po yung pinaka main source ng mga information na gusto ko pong share sa inyo. So first, ito po yung pinaka guidelines ng visa extension dito sa Japan. Then ito naman po yung page na makikita nyo para sa complete requirements ng visa extension for student visa po. So ito po yung complete list na nakasulat po sa Japanese language. Kung marunong kayo mag-Japanese at nakakaintindi po kayo ng mga katakana hiragana at kanji, pwede nyo pong ma-search to at mabasa nyo po para mas malinaw po siguro sa inyo. Then next page naman po, ito yung pinaka application form para po sa student visa application. Okay? So ito po siya. So ilang page po ito. So mahaba-haba po ang dapat nyo sulatan. Then next page po is yung guarantor letter or Mimoto Hoshosho. So para po madali nyo pong ma-access at ma-download itong mga application form, ay ilalagay ko po sa yung link sa description sa baba ng video nito. So i-click nyo na lamang po at i-download ang mga application form kung kailangan po ninyo. Okay? So back to our presentation. So bago ko po i-explain sa inyo ang mga kailangan documents para sa student visa extension application po, nais ko po munang i-explain sa inyo kung ano po itong tinatawag nilang student visa or Ryugaku visa na binibigay po ng immigration. Ang Ryugaku visa or student visa ay binibigay lamang po nila para sa mga papasok dito sa Japan na ang main purpose po ay mag-aral. So binibigay po nila ito sa mga gusto mag-aral simula elementary level. So kung kayo mayroong kakilalang mga kamag-anak na gusto mag-aral dito sa Japan, kayo po yung guarantor na gusto mag-aral simula elementary, pwede po yun. Then hanggang po sa mga taong gusto mag-aral sa college at kumuha po ng halimbawa doctorate or masteral, pwede rin po sila mag-aral dito. So kung yun ang main purpose nila, ito po yung visa na dapat nilang i-apply dito sa Japan. Okay? So yan po yung pinaka main purpose ng Ryugaku visa or student visa. Next naman po is some basic information sa pag-extend po ninyo ng visa dito sa Japan. So number one is para sa location kung saan kayo dapat mag-apply nito. Pwede po kayo mag-apply ng inyong student visa extension sa pinakamalapit na immigration branch kung saan po kayo nakatira dito sa Japan. Pwedeng doon po sa main center or sa pinakamalapit po. Mas better siguro na sa pinakamalapit na immigration branch office na mayroon pong jurisdiction sa inyong lugar. Okay? Then next naman po is kailan naman kayo pwedeng mag-apply ng extension ng inyong student visa. So ayon sa information nila sa website po nila, nakalagay po doon is pwede lang po kayo makapag-apply ng extension ng inyong visa kapag wala na pong 3 months ang natitirang validity ng inyong visa. So kapag more than 3 months pa at nais nyo pong mag-apply, possible din daw po basta't meron kayong valid reason kung bakit gusto nyo maaga mag-apply po. Okay? Then next naman is yung processing charge. So kapag na-aprobahan po ang inyong student visa extension po, meron po kayong dapat bayaran na pinaka-processing charge which is 4,000 yen po if approved lang. So kapag na-deny, wala po kayong babayaran. Okay? So yan po yung pinaka-basic information na dapat yung tandaan tungkol sa inyong student visa extension application po. Next naman is para sa main requirements sa pag-apply po ninyo ng inyong visa extension application. So first, para po sa part ng pinaka-applicant po,
So, number 1 na dapat nyo pong kailangan ipasa is yung application form. So, one set po siya. So, yung pinakita ko kaninang application form, yun po ang dapat nyong i-download at sulatan bago po kayo pumunta sa immigration. So, nandito po sa baba ng video nito, yung sa description, yung link ng application form. Pwede nyo lamang pong i-click yun at para po ma-download po ninyo. Then number 2 is yung picture ng applicant. Size is 4x3 cm. Ito po yung configuration niya. So kapag halimbawa yung applicant is below 16 years old, hindi na po kailangan yung picture. So above, kailangan po. Better na kumuha na po kayo magpakuha na po kayo ng picture ninyo sa mga picture booth dito sa Japan na makikita nyo bago po kayo sa pumunta immigration, dahil meron din po dun sa immigration, kaya lang minsan is overcrowded, so it will take time siguro para sa inyo. Then number 3 is yung passport, hawak po ninyo, at saka yung residence card. So ito dapat nyo lamang pong ipakita sa kanila kapag po mag-apply po kayo dun sa window po mismo. Then number 5 is document proving your financial capability para po makapag-aral dito sa Japan. So itong number 5, wala silang in-specify po kung anong kung ano yung pinaka fixed na document na dapat yung ipasa. So any document na nagpapatunay po na yung meron kayong financial capability na kayang suportahan yung pag-aaral nyo po dito sa Japan. So yun po ang need nyong ipasa. Okay? So ito po yung pinaka-list ng document na dapat na prepare ng pinaka-applicant po mismo. Then next naman is para sa documents na dapat na ipasa ng yung guarantor. So bilang student visa, ang tumatayong pinaka-guarantor nyo po is yung school kung saan po kayo nag-enroll at mag-aaral. So sila po yung magpo-provide ng pinaka main important na document para po kayo ay makakuha ng student visa. So sa visa extension po, need nyo din po ang mga document na ito. Okay? So sa case 1, halimbawa kung kayo ay isang applicant na nag-aaral dito sa college, sa university or vocational school or technical school po, ang dapat nyo pong ipasa sa kanila is yung school certificate na tinatawag po sa Japanese na Zaigaku Shomeisho. So ito po yung dapat nyo pakitang kanji character sa inyong school para po makakuha po kayo ng document na ito. Then number 2 is yung Seiseki Shomeisho po na tinatawag nila, which is school grade naman po bilang patunay. So itong dalawang document na ito ang nagpapatunay po na nag-aaral kayo mismo dun sa school kung saan po kayo naka-enroll. Okay? Then number 2, kung ang applicant naman ng student visa is isang kumukuha po ng masteral or doctorate sa ilang university, so ito naman po ang dapat nyong ipasang document, yung Shuseki Shomeisho o Saigaku Shomeisho o pinaka-attendance po. Then Shuseki Shomeisho po, no? Attendance. Then Seiseki Shomeisho is yung school grades nyo rin po. So ito yung dalawang document na dapat nyo pong ipasa. Okay? Then next naman po is number 3, kung ang applicant isang research worker or practitioner po, ang kailangan nyo pong ipasa is yung Saigaku Shomeisho or school certificate at yung Seiseki Shomeisho or school grades. Then need nyo din pong magpasa ng document about explaining about your research work kung yung isa po kayong research worker. Okay? Then number 4, kapag ang isang applicant naman is an auditing student, ang kailangan nyo pong ipasa is yung Saigaku Shomeisho or school certificate. Then number 2 is yung Seiseki Shomeisho or school grades. And also number 3 is yung mga document na nagpapatunay ng mga curriculum na kinukuha ninyo at kung hanggang kailan matatapos, or yung period kung hanggang kailan matatapos yung curriculum na yon. Okay? So yung mga document nito ang dapat nyo pong ipasa. Then next, number 5 is kapag ang applicant is a senior high school student, ang dapat niya pong ipasa is yung Saigaku Shomeisho school certificate at yung Shuseki Shomeisho po. So dito sa nagkamali lang po kami dito na sulat ng ang basa po sa kanya nito is Shuseki Shomeisho attendance. Okay, so number 6, last po, kapag ang applicant is ang junior high school student or elementary school student, ang dapat niya pong ipasa is yung Saigaku Shomeisho school certificate at yung Shuseki Shomeisho or attendance.
Then, bilang minor age pa, kailangan din po magpasa siya ng document na nagpapatunay about yung residency niya dito sa Japan at kung paano siya namumuhay na araw-araw. So, siguro manggagaling po ito sa inyong pinaka-guarantor na yung hindi na minor age na halimbawa parents ninyo or mga kamag-anak. Okay? So, sila po yung dapat mag-provide nito. So, yan lamang po ang mga document na dapat ipasa na makukuha nyo po sa pinaka-school kung saan po kayo nag-aaral dito sa Japan. So, next naman po is about other points to remember na yung mahalagang importante bagay na dapat nyo pong tandaan sa pag-apply po ng inyong student visa extension po. So, number 1, applicant must apply personally as possible. So, kung di na kayong minor age at wala kayong proxy, so as possible, kayo po mag-apply doon sa immigration office personally po. Then number 4, application form is also available in immigration. So, kung nais nyo pong hindi nyo po ma-download yung kanina pinakita kong application form, meron din pong nakaprovide doon sa immigration office na pwede nyo pong makuha at sulatan. Then number 3, application processing will be 2 weeks to 1 month. So once na nagpasa po kayo ng visa extension application, it will take 2 weeks to 1 month po bago daw lumabas ang result or more pa. Okay? Then next, all documents must have a Japanese translation. So in case na meron kayong mga documents na written po in English na ipapasa nyo sa immigration, dapat meron po siyang kasamang Japanese translation. Then, kung mayroon next po number 4, number 5, kung mayroon kayong mga tax-related documents na dapat yung ipasa, dapat is yung pinaka-latest document po. Then, next is application by proxy is also possible. So, kung hindi po kayo makapag-apply personally at mayroon kayong mga immigration lawyer na nais nyo pong mag-request sa kanila bilang proxy, posible rin po sila makapag-apply nito kapalit po ninyo. Okay? Then next, no picture needed for child 16 years old below. So yung kanina nga po sa application form, sa picture po doon kung minor age po yung applicant, hindi na po kailangan yung picture. Then next, all documents from City Hall must be new within 3 months. So in case na meron kayong kukuning documents sa City Hall, katulad po ng residence certificate, kailangan pong latest siya at hindi po luma. Next is approve or not, they will send a notice po. So kapag naipasa nyo na po yung documents nyo, ano man ang maging result nyan, magpapadala po sila ng notice sa inyo. Then next, in court immigration, it cannot submit tax certificate for possible replacement po. So in case na meron kayong mga document na related sa tax at na kinakailangan ipasa nyo, na request po nila, at wala kayong may provide, pwede po kayong mag-inquire sa inyong sa immigration office po para sa possible na replacement ito. Then bank account can be submit also if no tax certificate to prove your financial capability. So in case na wala kayong may submit na tax certificate at meron lang po kayong bank account, pwede nyo pong gamitin yon bilang replacement po. Then next is yung pagsulat nyo naman sa application form. Make sure na black permanent ink ball pen po ang gagamitin nyo at na hindi po nabubura. Then last is you cannot apply for appeal if the result of your application is denied. So once na ang naging result ng application ay sa deny po, di po kayo na-aprubahan, di daw po kayo pwede mag-appeal sa court para po maghabol kung bakit yung na-deny po yung result ng application ninyo. Okay? So that's it po. I hope na naging clear na po sa inyo sa ngayon kung ano mga kailangan nyong i-prepare na documents sa pag-apply po ng extension ng student visa. So like this video and share to your friends if you want, and thanks again sa inyong pagpalo at support dito sa Malago Forum. See you again on our next video.